ang sinasabi natin na talagang maganda na maging ehemplo ng isang sekretary ng gobyerno ni PBBM. Diba? Etong si Secretary Vince Dizon. Bakit natin nasabi mga kababayan? Kasi biruin nyo unang linggo pa lamang po niya dito po sa DPWH, talagang sinimula na po agad niya yung paglilinis po dyan. Sa pamamagitan ng tulad mga kababayan, ng permanent ban doon po sa mga kontraktor na gumagawa ng anomalya or sangkot sa maanomalyang proyekto tulad ng mga flood control project at iba pa. And then mga kababayan, yung isa pa dito kung makikita ninyo, bukod po doon sa lifetime blacklist, meron din po mga kababayan siyang ginawang paglilinis dyan po sa departamento ng DPWH na kung saan pinagko-courtesy resignation po niya yung mga empleyado ng DPWH. So ngayon yan po yung isang paraan na sinasabing balasahan na kung saan pipiliin yung mga tapat sa tungkulin at itatapo na yung mga taong korap. So ngayon pakinggan po natin etong nakita nating balita kahapon. Baka hindi nyo pa napapanood. So sabi dito, Vince Dizon nag-utos ng malinisang sweep sa DPWH dahil sa flood control anomalies mga kababayan. So ito i-play po natin. Clean sweep sa DPWH. Clean sweep sa DPWH. Yan ang direktiba ng Malacanang kay bagong talagang Secretary Vince Dizon. Lahat ng sangkot sa korupsyon, wala na raw babalikang posisyon. Narito ang agenda report ni Ivy. Dapat ganyan ang ginawa mga kababayan ni Secretary Bunoan nung pagkaupo niya. Dapat nagkaroon siya mga kababayan ng clean sweep dyan po sa departamento ng DPWH para yung mga korap dyan na pag-aalis na niya. Yes. Sa unang araw ni Vince Dizon bilang bagong kalihim ng DPWH, courtesy resignation ng buong ahensya ang dalang balita nito. Ayon kay Dizon, sa galit ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga maanomalyang flood control project, ang first marching order sa kanya, linisin ang DPWH. Diba? Ang unang-una ko pong order na igagabas ay ang pag-order ng courtesy resignations top to bottom. USEC, ASEC, Division Head, Regional Director hanggang District Engineer ng buong bansa. Diba? The President wants a clean. Yan ang pinakamaganda mga kababayan. Para nang sa ganun mapagtatanggal yung mga korap. Kung saan maraming flood control na ghost project, yan po yung yan yung mga diin na naka-assign dyan, yan yung pagtatanggalin. O diba? Mas madali. Tapos pagpapalitan ng mga tao na maayos at tapat sa kanilang tungkulin. Anyway, tuloy pa natin. Sweet. Ayon sa Malacanang, kumpiyansa ang palasyo na marami pa namang matitino sa loob ng ahensya. Pero anya Dizon, imposibleng mangyari. Sa totoo lang mga kababayan kung matatandaan nyo nung pumutok yung isang issue doon po sa Oriental Mindoro, may isa pong matino na tao na nagtatrabaho sa DPWH ang nadamay lang. Sa totoo lang mga kababayan ako, sinasabi ko lagi sa inyo na dapat mag-resign na yung mga tiwali dyan sa DPWH, pero meron pa rin talagang matitino na nadadamay lang. Dahil sa kawalang hiyaan ng kanilang mga kasama. So ngayon bukas siguro pag-usapan natin yung issue about po dyan. Kasi di ba kung matatandaan nyo dyan po sa may Oriental Mindoro, may isang nagre-reklamo na gobernador na nakapayong pa, pinapayungan pa nung alalay. Yun pala naman mga kababayan, kaya pala naman may mga pagguho ng lupa dyan kasi yun palang gobernador na yun, di umano. Talagang nagkakwari. Natural, guguho talaga yung lupa kapag lagi mong kinakwari. Lalo na guguho yung tabi ng ilog kapag lagi mong kinakwari. Pinagkakakitaan sa madalit salita. Ngayon, kung tutusin mga kababayan, ito nga po yung sinasabi ko kung sino talaga yung isang pumutak or pinakaunang pumutak, yan talaga yung may kasalanan din na naghahanap lang ng masisisi. So parang ganun po yung nangyari doon. Pag-usapan natin bukas yon. Tuloy tayo dito. Naisingit ko lang naman. Ang korupsyon sa mga proyekto kung walang kakonsyaba na opisyal sa DPWH. Kapag ang isa pong project ay guni-guni, ika nga ng ating Pangulo, o ghost project, hindi po pwedeng walang tao sa DPWH na nag-sign off sa mga proyektong yan. Paano po nabayaran ang isang proyekto na wala namang nagguni-guni lang, na wala naman talaga? Meron po sa DPWH na nagpabayad doon. Bukod sa courtesy resignation, effective immediately kapag may pruweba na ghost project ang isang proyekto ng contractor
automatic, lifetime practicing ban ang matatamasa nito sa ilalim ni Dizon. Kasama sa lilinisin ni Dizon ang PICAB o ang Philippine Contractors Accreditation Board na siyang nagbibigay lisensya sa mga contractor. Inamin ni Dizon na malaki ang problema ng DPWH lalo't wala ng tiwala ang publiko sa ahensya. Dagdag niya, matagal-tagal ang gugugulin niya para maitayo muli ang ahensya. Kung bakit tinanggap ni Dizon ang posisyon, if the President calls you, you have to answer the call. Kasi para sa bansa to eh. If the President calls you to serve, you serve. Sinabi naman ni PBBM na very good. Kasi biruin nyo mga kababayan na sa totoo lang, nung si Secretary Vince Dizon ang napaupo sa DOTR, kita nyo naman ngayon kung gaano kabilis umaksyon ng DOTR mga kababayan. Nung panahon na siya po yung secretary dyan. Ngayon, kung titingnan nyo, nung siya ay napadpa dito sa DPWH, unang linggo pa lamang po niya. Actually, wala pang ang isang linggo eh. Makikita nyo naman agad yung mga plano para mabago itong departamento ng DPWH sa pamamagitan ng courtesy resignation na kung saan damay lahat, pamula itaas hanggang baba, pinakababa. So kung saan maraming ghost project, kung saan may mga ghost project, tanggal yung mga district engineer dyan. Tama po yun. Para mapalitan ng mga matitino na district engineer na hindi masisilaw sa pera at hindi kurap. Kasi nga naman, sa totoo lang, madali lang naman mahanap yung mga kurap na yan. Kung saan may ghost project, kung saan may substandard, naando doon yung mga yan. Ano po, kaya madaling matandaan at madaling tanggalin yung mga kurap na yan na taga DPWH. Anyway, tuloy pa natin. Si Dizon sa DOTR, kaya siya ang napili nitong pumalit kay former Secretary Manuel Bunoan na siya namang umako sa flood control anomaly. I think he's already set the stage for all of the things that we need to do. So pwede na niyang iwanan and go to public work kasi he's also familiar with the workings of the Department of Public Works and Highways. Sa ngayon, wala pang executive order ang Independent Commission na magpapataw ng sanctions sa mga mapapatunayang sangkot sa korupsyon. Revelasyon pa ng Pangulo, dismayado siya na may insertions pa rin sa 2026 budget ang nakalusot sa National Expenditure Program. Pagdidiin ni Dizon, ang problema kasi sa DPWH, pumapayag sa basta pwede na, kaya ang daming substandard projects. Ngayon, hindi na raw pwede ang ganitong gawain kay Dizon at kampante siya na sa huli talagang may mananagot. Para sa agenda, Ivy Reyes, Dulinar News Channel. Ay, tuloy na po agad natin yan mga kababayan. Dito sa balita ng UNTV News na kung saan, bukod po doon sa courtesy resignation na sinasabi po ni Secretary Vince Dizon na ipapatupad po niya base sa direktiba ni PBBM, bukod pa po doon itong lifetime blacklist doon po sa mga contractor na sangkot sa ghost project at saka yung mga substandard project na kung saan mga kababayan ito po ay ipapatupad. So ngayon, ito, pakinggan natin itong nakita nating balita galing po sa UNTV News. Ikinikredit po natin sa kanila yan. Nel, ano ang ipatutupad na mga reforma ni Secretary Dizon sa gitna ng issues sa flood control projects? Yes. May ads lang. Anyway, shoutout po sa inyong lahat sa mga hindi pa nakakapag-like po sana natin yung ating live streaming. Maraming salamat po. Ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na nais niyang maipatupad agad-agad. Sa kanyang kauna-unahang pagharap sa media bilang bagong kalihim ng DPWH, sinabi ni Secretary Dizon na iuutos niya ang paghahain ng courtesy resignations ng lahat ng matataas na opisyal ng ahensya mula undersecretaries hanggang sa mga district engineer. May kaugnayan nito sa naging direktiba sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na linisin ang DPWH. Ang unang-una ko pong order na igagabas ay ang pag-order ng courtesy resignations top to bottom. USEC, ASEC, Division Head, Regional Director hanggang District Engineer ng buong bansa. Yan po ang unang-unang order na gustong ipagabas ng ating Pangulo. Maliwanag sa Pangulo na nanggaling yung order na yan. Tuloy pa natin. Ayon sa kalihim, magsasagawa siya ng masusing review sa lahat ng kawani ng ahensya. May hanggang 2 buwan ang target ni Secretary Dizon para matapos ang naturang pagrepaso. Naniniwala naman siya na marami pa ring kawani ng DPWH ang mabubuti at magagaling at meron din umanong mga tiwali.
Hindi po Alam nyo, sa totoo lang, pag nagawa ito ni Secretary Vince Dizon sa loob ng 2 buwan, grabing kahihiyan ito kay Secretary Bonoan. Bakit? Siyempre, ilang taon na siyang nakaupo dyan. Tapos hindi man lang niya nagawa etong ginagawa ngayon ni Secretary Vince Dizon. So kung matatapos ito ng 2 months ni Secretary Vince Dizon, etong matinding problemang ito sa DPWH, talagang masasabi po natin mga kababayan na sobrang galing ni Secretary Vince Dizon. At sobrang kahihiyan naman ito kay Secretary Bonoan. Anyway, tuloy pa natin. kung magkakaroon ng ganitong klaseng mga proyekto kung walang kakuntsaba sa loob ng DPWH. Kapag ang isa pong project ay guni-guni, ika nga ng ating Pangulo, o ghost project, hindi po pwedeng walang tao sa DPWH na nag-sign off sa mga proyektong yan. Agad ring ipatutupad ng bagong kalihim ng DPWH ang paghihigpit sa mga kontraktor na gumagawa ng mga proyekto ng pamahalaan kung saan magpapatupad anya siya ng lifetime na pag-blacklist sa mga masasangkot sa anomalya. Mag-i-impose po ako ng lifetime blacklisting. Ban. Immediately. Kapag ang isang project ng isang kontraktor ay ghost o napatunayang substandard, wala na po itong proseso, wala nang investigasyon, automatic po blacklisted for life ang kontraktor na yan. Sinasabi dito ng mga DDC at mga kababayan, ganun-ganun na lang. Blacklisted nyo na lang. Walang investigasyon, walang makukulong, walang makakasuhan. Hindi po. Bukod rito, tututukan rin niya ang reforma sa Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB. May kaugnayan na rin ito sa pahayag ni Senator Panfilo Lacson na posibleng may conflict of interest sa ilang executives ng PCAB. Maging ang umano'y accreditation for sales scheme. Magkakaroon po tayo ng sweeping revamp sa tulong ng ating Secretary of Trade and Industry at ng Office of the President ng PCAB. Narinig po natin yan sa mga investigasyon sa Senado. Na-mention po yan ni Senator Ping Lacson. Kasama din po yan dito sa napakalaking web ng kadahilanan dito sa mga napakasamang mga proyekto na ginamit ang pondo ng bayan. Jun, tiniyak naman ng kalihim na makikipagtulungan ng DPWH dito sa isasagawang investigasyon ng Independent Commission na itatatag naman ni Pangulong Marcos. At yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Jun. Dahil kasama ba sa magiging priority ni Secretary Dizon yung masusing pakikipag-ugnayan sa mga LGU dahil may mga project na itinatayod mismo sa mga syudad o municipality ng DPWH na kung minsan daw ay hindi na i-coordinate sa kanila. Minsan nga daw may mga proyekto na hindi naman nila kailangan o kaya may mga proyekto naman na kailangan nila pero hindi doon sa specified talaga na dapat gawin. Tama ka dyan, Jun. Nabanggit yan ni Secretary Dizon na kabilang sa kanyang tututukan dyan yung mga flood control projects ng mga LGU. Partikular na yung mga lugar na binaha dyan sa Metro Manila at yung mga kalapit na probinsya. At katunayan niyan, Jun, ay sa mga susunod na araw, ayon sa kalihim, makikipagpulong siya sa mga local officials, mga local government officials, sa mga stakeholders at mismo sa mga private sector para alamin yung mga problema na yan at humingi rin ng tulong dito sa mga sa private sector para resolbahin itong issue sa pagbaha. Jun. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Ayan, 'di ba mga kababayan, napakinggan ninyo yung about po sa blacklist or dito sa lifetime blacklist na isasagawa po ng DPWH sa mga kontraktor na mapapatunayang nangurap at nagkaroon ng mga flood control project na guni-guni lang o ghost project, mga kababayan, at yung mga substandard. Ngayon ang problema, ito. Meron pong nag-react na kaalyado mismo ni PBBM sa Partido Federal ng Pilipinas or dating kaalyado ni PBBM, mga kababayan, sa Partido Federal ng Pilipinas at kini-question yung gustong mangyari ni Secretary Vince Dizon about po dito sa lifetime blacklist sa mga kontraktor na mapapatunayang may ghost project at may substandard. So ngayon, sino nga ba itong pasaway na ito na nag-react, mga kababayan? Ano po sa ginagawang trabaho
ng DPWH para linisin yung sistema or bulok na sistema dyan po sa DP. So ngayon ito, pakinggan po natin etong isa pang balita na nakita natin na kung saan ito daw pong 3K Rock Engineering umalma sa planong blacklisting ng DPWH. Di ba unang-una mga kababayan, kung ikaw ay walang ghost project, wala kang anomalies, wala kang palpak na proyekto, bakit ka maapektuhan? Bakit ka aalma? Ngayon, kaya ka siguro umaalma kasi alam mong may palpak kang ginawa. So ngayon, ito mga kababayan, pakinggan po natin na itong nakita nating balita galing po sa Bilyonaryo News Channel mga kababayan na umalma daw yung kaalyado ni PBBM sa Partido Federal ng Pilipinas. Ano po? So ito, i-play po natin. Ang contractor sa planong pag-blacklist sa kanila ng DPWH, hindi naman daw ghost project ang kanilang ginawa at wala raw silang nilabag na batas. Narito ang exclusive agenda report ni Ivy Reyes. Ayun nyo, safe to say, sir, nakasama na yung mga contractor nitong Bulacan at saka dun sa Cannon Road sa kasama sa mga mabablacklist. Opo. Umalma ang isang contractor sa anunsyong ito ni DPWH Secretary Vince Dizon na iba-blacklist na sila sa mga susunod na araw. Ang 3K Rock Engineering, ang contractor ng rock shed at rock netting project sa Cannon. Ito yung mga kababayan ha, ito yung yung engineering ng dyan sa may Cannon Road. Yung nangontrata ng rock netting na yan pa nga ay binisita ni PBBM at sinabi ni PBBM na yung 260 million na pera ng mamamayang Pilipino ay para lang itinapon sa tubig. Kasi nga palpak yung proyekto. Road na kamakailay tinawag ng Pangulo na walang silbi. Ayon kay Francis Cuyo, proprietor ng 3K, sobra naman yon. Sa eksklusibong panayam ng Billionaire News Channel kay Cuyo, sinabi nitong hindi naman ghost project ang 264 million peso rock shed sa kabaan ng Cannon Road at nakatayo pa rin naman ito hanggang ngayon. Nang bisitahin natin ang rock shed sa Benguet, napag-alaman ng media mula sa DPWH Cordillera na ang tinutukoy ni BBBM na gumuhong parte ng Cannon, hindi umano kasama sa proyekto ng 3K. Ayon kay Cuyop, bago magpato ng mabigat na violation si Dizon, alamin muna nito ang buong kwento dahil wala siyang kahit na anong violation sa batas. Isa sa agenda. Hindi, ba't pa naman kasi tinatamaan? Kung alam mo naman na malinis yung proyekto mo, bakit ka naman magre-react masyado, sir? Diba? Bakit po kayo masyadong nagre-react kung alam nyo naman na tama yung ginawa po ninyo? Maliwanag naman ang sinasabi ni Secretary Vince Dizon na yung may mga ghost project, may mga palpak na proyekto, at yung iba pa nga ay guni-guni, yan po mga kababayan yung mapapatawan ng lifetime blacklisting. Ngayon, kung ikaw sa sarili mo alam mong wala kang ginawang mali, o bakit ka nagre-react? Diba? So ngayon ituloy pa natin. Ng kauupo lang nakalihim ang permanent blacklisting ng mga korporasyong may ghost projects. Samantala, may sagot ang Malacanang sa pahayag ng mga diskaya na kaya naaakusahan silang may ghost projects ay dahil mali ang impormasyon at locator na in-upload sa sumbong sa Pangulo website. Ang sagot ng palasyo, patunayan muna ng mga diskaya ang mga paratang na ito. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Eto nga mga kababayan yung yan yung nasa Cannon Road, yung rock shed. Diba kung titingnan ninyo, palpak din yan. Alam nyo kung bakit ko nasabing palpak? Kasi unang-una, yung ilalim. Diba naguguang yung ilalim. Kapag ka naulan yan, ng malakas na ulan ng paulit-ulit, wala, guguho din yan. Kaya nga dapat talaga mga kababayan sa totoo lang, ang mas maganda dito, kung kaya nilang ilagay kung kaya nilang ukabin pa ng kaunti yung bundok para lumaki yung space, papasok, dapat gawin nila. Hindi yung maglalagay sila ng rock shed, mga kababayan, especially dito po sa may talbis ng bundok. Ibig sabihin, sa may kagilid-gilidan ng bundok. So pag naulan yan, possible na gumuho din yan, mga kababayan. Especially yung mga rock netting naman, maliwanag naman po ang sinabi dyan ni Presidente na may kakilala siya mga kababayan na talagang may kaalaman dito po sa mga rock netting at yan nga daw po ay 3,000 lang ang bili pero ginagawang 4 na beses yung doble ng presyo ng mga mapang-abuso dyan. Ibig sabihin, 3,000 lang yung dapat bili dito po sa rock netting, ang nangyayari mga kababayan, ginagawang 12,000. So nagmahal nga naman ng 3 beses pa. Diba? Ganun po katindi yung ginagawa ng mga mapang-abusong kontratista na yan. Kaya dapat talaga,
kung sila ay may nagawang kapabayaan, anomalya, ghost project, substandard, dapat po talaga silang i-blacklisting ng DPWH. Anyway, shoutout po kay The Family of 3 ha. Thank you po sa maagang pakapipuha. Maraming salamat po. So ngayon mga kababayan, kayo, ano po ang masasabi ninyo hingil po dito sa mga pinatupad ni Secretary Vince Dizon sa unang linggo po niya na kung saan, kita nyo ha, plano pa lamang yan, pero may umiiyak na agad. Para sa akin, kung wala ka naman talagang ginawang masama, bakit ka iiyak? Bakit ka masyadong, bakit masyado kang tatamaan? Ngayon, siguro kaya umiiyak dahil alam sa sarili na baka sasablay yung mga proyektong ginawa po nila. So ngayon mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hingil po dyan.